Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglayang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasalob namin ng mga bagay sa kaitaasan, paging dapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ang kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Pinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Pinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payok ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ang Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinaksak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ng mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit, or the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Marami pa rin po sa mga Katoliko ang nalilito. Iba po yung pag-akyat sa pag-aakyat. Pag-aakyat, iniakyat. Ibig sabihin, may nag-akyat sa kanya, hindi siya yung pumunta ron. Si Kristo umakyat sa langit, si Maria iniakyat sa langit. At meron po tayong mahalagang tradisyon, mga kapatid, sa simbahan. Tandaan po natin, ang simbahan ay nabubuo sa dalawang bahagi, Eastern Church and Western Church. Pareho pong Katoliko yan. Ngayon po, may magkaibang tradisyon. Sinasabi po, mga kapatid, na sa atin pong Western Church, Latin Church, Roman Catholic Church, na si Maria ay iniakyat sa langit. Pero sa Eastern Church, meron po silang tinatawag na Dormition of Mary. Dormition of Mary. Ang ibig sabihin po ng, halimbawa mga kapatid, sinabing dormitory. Ano ba yung dormitory? Pag inisip natin apartment, pero yung apartment na yun may kama, doon ka natutulog. Dormition, ibig sabihin, ang pagtulog ni Maria. Si Maria po, sa December 8, sa kapistahan po ng ating Kwasay Parish, pinagdiriwang po natin siya bilang birheng ipinaglihing walang kasalanan. Ang sabi po ni St. Paul, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang kasalanan si Mama Mary. Ano mangyayari sa kanya? Ang sinasabi po ng simbahan, hindi namatay si Maria. Para siya mapunta doon sa kinalalagyan ng kanyang anak sa luklukan ng Ama, siya po'y natulog. Hanggang siya po ay mag-intercede o magdasal para sa atin doon sa langit. Mga kapatid, may dalawang mahalagang bagay na itinuturo sa atin ang kapistahang ito ng Mahal na Birhen. Una, mga kapatid, yung sinapit ng Mahal na Birheng Maria ang pag-akyat sa langit ay sasapitin ng lahat sa atin na naging tapat sa Diyos. Bagamat hindi tayo kamukha ng ating mahal na ina na ipinaglihing walang kasalanan, tayo rin po ay sasapit doon sa langit kapag tinularan natin kung paano nabuhay si Maria. Pagka binasa po natin ang mga ebanghelyo, makikita po natin paulit-ulit na sinasabi doon na she treasured all these things in her heart. Pinagtiisan niya. Pwedeng nag-reflect siya, pero para sa atin, pwede din natin i-interpret yon na pinagtiisin niya lahat ng bagay. Halimbawa, kung tayo po mga kapatid ay mayroong kasalanang gustong gawin, pero buong giting nating iniwasan yon, hindi natin ginawa, nang walang nakakakita kung hindi ang Diyos. Yun ay kalugod-lugod sa Kanya. Kung meron tayong sakit sa damdamin na hindi tayo nag-lash out sa ibang tao, kung hindi tayo nanakit ng damdamin ng ibang tao, pero lahat yun, pinagtiisan natin, ititias natin sa Diyos at Diyos lang ang nakakaalam, yun po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kung meron po tayong mga sakripisyong ginagawa na hindi natin pinapaalam sa ibang tao, Diyos lang ang nakakakita, kalugod-lugod sa Diyos yun. So, yun po mga binanggit kong example, all her life, Mary did that. Mary did that. At tayo rin po mga kapatid, kung gusto nating makarating sa langit, yun po ang inaasahan sa atin. Marami po tayong imahe na nakikita na si Maria po ay parang napaka-mahinhin, napaka-mayumi, parang hindi makabasag pinggan. Pero sinasabi po mga kapatid na mga nag-aaral sa Biblia that Mary might have been a very robust woman. Ano ba yung robust woman? Yung malakas, matibay. Matibay physically and matibay emotionally.
Ganun din po tayo mga kapatid. Kung sa hamon ng buhay tayo ay magpapatalo, hindi naman natatapos yan. Kung maglulungkot-lungkutan tayo, kung magmumukpok tayo, kung magtatampo tayo sa ibang tao, kung tayo po ay magpapagapi sa problema, kung gagawin natin lahat yan, hindi tayo makakarating sa langit. Kinakailangan lakasan natin ang loob natin. Kinakailangan patibayin natin ang ating puso. Sinabi po mga kapatid ni Simeon kay Maria noong makita niya si Jesus, ang sabi po ni Simeon, isang balaraw ang tatarak sa iyong puso. Isang balaraw ang tatarak sa iyong puso. Pero hindi yun pumigil kay Maria para maging isang tapat na lingkod ng Panginoon at pangatawanan niya yung pagiging ina ni Jesus, ina ng Diyos. Pangalawa mga kapatid, si Maria ang ating tagapagdasal at ating tagapagtanggol. Marami pong mga protestante ang hindi maintindihan ang debosyon nating mga Katoliko sa ating mahal na ina. Para po sa kanila, ini-equate natin si Maria sa Diyos. Pero hindi. Mahal natin siya bilang ina. Alam natin sa lahat ng pagkakataon, hindi natin siya sinasamba katulad ng Diyos. Pero meron tayong mataas na pagtingin sa Kanya bilang mga anak. At ang mga ina very protective sa kanilang mga anak. Tayong lahat mga kapatid ay anak ng ating mahal na ina. And she is our protectress. Sa ating pong unang pagbasa, narinig po natin mula sa aklat ng pahayag ang isang babaeng sinasabi doon. Una pong binanggit mga kapatid, nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Sino po ba yung kaba ng tipan? Nagdadasal ba kayo ng rosaryo? Litanya sa mahal na Birhen? Bakit binabanggit yung kaba ng tipan doon? Kasi si Maria ang kaba ng tipan dahil nasa kanya yung perfection ng mga ang kaba ng tipan mga kapatid, nasa loob niyan? Ang nasa loob niyan, tinapay. Ang nasa loob niyan, tungkod ni Moises. Ang nasa loob niyan, yung 10 commandments. Si Jesus ang kaganapan nun lahat. At si Maria, dinala niya yung kaganapan na iyon sa kanyang katawan. Kaya siya tinatawag na kaba ng tipan. So yung nakita ni St. John dito sa kanyang pangitain sa aklat ng pahayag ay si Maria. Sino po mga kapatid? Yun pong nagdala ng isang sanggol? Si Maria din yon. At iningatan yun doon sa dragon. Doon sa dragon na kalaban niya at kalaban nating lahat. Alam niyo na kung sino yung dragon na yan. Mga kapatid, sa buhay na ito, aabangan at aabangan tayo ng dragon na iyan, kamukha ng pag-aabang ng dragon na ito doon sa sanggol, doon sa ating Panginoong Hesus. Pero ang mahalaga mga kapatid, may ina tayong tatakbuhan, may ina tayong pananalalingan, may ina tayong pwede tayong magdasal sa Kanya, may ina tayong tutulong sa atin para umiwas sa lahat ng tukso. Kaya nga po mga kapatid, sa araw na ito ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa kalangitan, hindi lamang sana natin siya i-behold na ang napakaganda ng ating mahal na Birheng Maria, hindi lang sana natin siya hangaan, kundi sana asamin natin na makarating kung saan siya nandoon. Nandiyon siya sa langit kasama ng kanyang anak at doon niya tayo hinihintay. Ito po ang ating pagnilayan sa araw na ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulat paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa ring naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa ating Ama. Ang atin pong itutugon, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, Panginoon. Pagpalain mo kami sa paglalakbay sa buhay, Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Namumuno sa mundo, naway maging kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa, paglapit kay Maria, ang abang lingkod na iniakyat sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa at pag-akyat kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang ng kasama ng Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, dinggin ang aming panalangin sa tulong ni Santa Maria, ang niluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak, si Jesucristong nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinababayang dumanas ng pag-agnas ang nagsilang at nagaruga sa iyong bumubuhay na anak. Nung siya'y maging dinaiba sa aming lahat, upang kami hatian ng kanyang pagkabuhay na ganap. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Vere sanctus es Domine fons omnis sanctitatis, hec ergo dona quesimus Spiritus Tui rores sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri, Iesu Christi. Qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratians agens pregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradeturum. Simili modo, pos quam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit, discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Memories igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine, panem vitae et calicem salutis oferimus. Gratias ad gentes quia nos dignos sabuisti, ad stare coram te tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes, ad Spiritus Sancto congregamur in unum. Memento etiam fraterum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, aeterni vitae meriamur esse consortes, et laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang inakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyo nagsidalo sa misang ito. Maraming salamat po sa mga servers, sa ating pong choir na kumanta sa hapong ito. Maraming salamat po. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.